Kung ano nga ba yung mga ginawa ko. Actually guys, nung nag-uumpisa ako, meron talagang mga nagre-reply dun sa proposal na sinisend ko. Pero nung time na yon, ako kasi yung may problema. Kaya hindi ako nagkakaroon ng client dahil nasa akin yung problema. Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Mary Det and I am a full-time freelancer. So for today's video guys, dahil medyo madami pa rin yung nagtatanong sa akin kung paano nga ba mag-start sa freelancing and kung saan makakahanap ng client at kung paano mag-start and kung ano nga ba yung actually medyo mahirap talagang i-explain kung paano nga ba mag-start or kung ano yung uunahin mo, ganon. So, ayun, actually, ang dami ring nagsasabi na ngayon, saturated na nga yung freelancing. Actually, saturated in a way na sobrang dami na din talagang pumapasok sa freelancing at ang dami ng gustong mag-work from home, ganon. Pero, masasabi ko na feeling ko naman meron pa ring client. Marami pa ding client. So kahit marami yung mga pumapasok sa freelancing, marami pa ding mga client. So ayun, wag kayong magpanghinaan ng loob kung feeling nyo is saturated na yung freelancing. So ayun, ituloy nyo lang yan kung gusto nyo mag-work from home. As long as na, alam mo yun, meron kayong niche or meron kayong skills na i-offer sa client. So ituloy nyo lang yan. And ayun, for today's video, ayan, 12 AM na dahil nag-work pa ako. Naisipan kong gumawa ng video na lang. Napanood ko din napanood ko kasi yung video ko sa TikTok na kunikwento ko doon kung paano ko nag-start sa freelancing. Ayun, i-upload ko yun dito sa YouTube channel ko. I think hindi ko pa yun na-upload. So last year ko yun ginawa sa TikTok. So, ayun, i-upload ko yun dito. Pero ayun na nga, ano lang to guys, kwentuhan lang dahil medyo inaantok na ako kasi magto 12 AM na. Nung mga nakaraan kasi, medyo maaga akong natatapos sa work. Kasi maaga akong gumigising para mag-jogging. And ngayon, 12 AM na. Meron pa kasing pinapahabol na work yung client ko, kaya ayun, para mawala yung antok ko, magkwentuhan muna tayo. So ang mai-advise ko lang guys sa mga baguhan or sa mga gustong pumasok sa freelancing, yung natatandaan ko kasi talaga dati, hindi ko rin alam kung paano ko uumpisahan, kung ano yung uunahin ko kasi talagang minsan nakaka-overwhelmed talaga, lalo na pag ngayon sobrang dami nyo nang mapapanood na iba't ibang story about kung paano sila nag-start sa freelancing. So medyo mahirap alam mo yun, parang sa sobrang dami hindi nyo na alam kung alin ba yung susundin nyo doon or kung alin ba yung uunahin nyo. Itong i-share ko sa inyo, ito lang yung based doon sa experience ko. Kasi dati, kung napanood nyo yung ibang video ko, almost 6 months nga ako bago ako nagkaroon ng client. So 6 months ako na nag-a-apply. Hindi, actually 6 months kasi nung time na nag-resign ako. So parang nag-resign ako January 2018. And nagkaroon ako ng client. Nagkaroon ako ng client ng October 2018. Yun doon ako nagkaroon ng yung first client ko sa onlinejobs.ph. And ano nga ba yung mga ginawa ko? Actually guys, nung nag-uumpisa ako, meron talagang mga nagre-reply dun sa proposal na sinisend ko. Pero nung time na yon, ako kasi yung may problema. Kaya hindi ako nagkakaroon ng client dahil nasa akin yung problema. Kaya ito, isasabihin ko na to sa inyo para alam niyo yun, kung katulad ko kayo na ganito yung pinoproblema. So ayan guys, lately ko lang din na-realize or nung alam mo yun, nung nagkaroon na ako ng client,
na naisip ko, bakit nga ba ako matatakot or matatakot sa interview? Actually, totoo naman talaga, nakaka-intimidate naman talaga yung interview, lalo na English, 'di ba? So, pero dun ko na-realize na dito sa freelancing, pwede kang i-hire ng client nang hindi mo kailangan mag-video interview. So, karamihan ng client ko, nakuha ko lang sa chat interview. And nung time na yun, parang hindi naman ako masyadong nagsisi, pero medyo may konting regret na bakit nga ba hindi ako nagtuloy dun sa mga client na nag-invite sa akin for interview. So, kung alam mo yun, kung nag-try ako, di sana hindi umabot ng 6 months yung, alam mo yun, bago ako nakahanap ng client. Pero anyway, lesson learned nga, 'di ba? So, ayun, yun yung ma-advise ko sa inyo. Kung alam nyo meron kayong skills, i-push nyo lang. Mag-apply kayo every day, kahit nga hindi every day, every other day. Basta, gawin nyo yung best nyo na mag-apply. Tapos, kung meron client na mag-invite sa inyo sa interview, i-push nyo. I mean, wag kayong gumaya sa akin na hindi ako sumisipot sa interview. So, ayun. Kasi yung mga client naman na ganyan, lalo na kung meron kayong experience dun sa niche na ino-offer nyo, ang kailangan nyo lang talaga, kung katulad ko kayo na, kasi ang ginawa ko nun, dun sa loob ng 6 months, dahil nga, kaya alam mo yun, pag nagpa-practice ako, parang alam mo yun, kaya kong humarap sa interview, pero pag nandyan na, hindi na talaga ako nakakapagsalita. As in, alam mo yung, kahit mag-practice ako, kahit i-memorize ko pa yan, pag nandyan na yung client, hindi ko na talaga kaya. Alam mo yung pag nandyan na yung invitation or meron na nag-reply sa akin, hindi ko na, parang, hindi ko na kayang magsalita. Kaya, ayun, ang ginawa ko nanood talaga ako ng mga sample interview sa YouTube. So, yun, kung kagaya ko kayo na natakot sa interview and manood kayo ng maraming videos about sa interview. And subukan nyo lang na humarap sa interview kasi dun pa lang masasanay na kayo. Actually, nung medyo lumakas-lakas na yung loob ko noon dati, meron akong mga naging client na actually parang yung first or second interview ko na video, hindi ako na-hire. Actually, pa nga yun, sa Australia. Nung mga nag-uumpisa kasi ako, parang ang madalas na ina-applyan ko, Australian client. Kasi nga, di ba, hindi masyadong malayo yung oras dito sa atin. Since hindi nga ako sanay na mag-night shift. So, naghahanap ako ng client talaga na medyo malapit yung oras dito sa atin. Kaya yun, yung Australia yung madalas na ina-applyan ko or pinifilter ko yung location or yung bansa. So, ayun, meron ako nun naging yung unang interview ko yata, parang Nigerian siya, pero nasa Australia siya. Pero hindi niya ako hindi niya ako na-hire. Pero ang tagal namin noon na interview ko. Yun yung parang masasabi ko na pinakamatagal kong nakausap sa interview kasi parang medyo nagkwentuhan na kami. And nung nandun na, hindi naman pala siya totally na yung parang, alam mo yun, parang magiging kwentuhan lang. Parang minsan kasi yung sinasabi ng coach namin, dapat ikaw yung magdala sa interview, hindi yung client yung magtatanong sa iyo. So yun, yung ko na yun, yung nag-interview sa akin na yun, parang naging ganun yung interview namin, parang naging kwentuhan na lang siya. Kaya hindi ako masyadong kinabahan. And ang client lang na nag-interview sa akin ng video call or video interview is itong full-time client, itong long-term client ko. So ayan, isa yan siya sa mga nag-interview sa akin na may video. Pero yung karamihan ng mga naging client ko dati na part-time, meron din ako naging long-term client, parang tumagal kami ng 2 years. Lahat yun chat interview lang. And dati nga, sabi ko nga kung alam ko lang dati na possible pala yun yung chat interview. Dapat alam mo yun,
nagre-reply na ako dun sa ano. Kasi ang ginagawa ko kasi dati, pag nagsabi na interview na, hindi na ako nagre-reply dun sa client. And dun sa mga naging client ko na chat lang, nung nag-okay ako, hindi naman pala video interview yung gagawin nila. Kung hindi chat interview lang. Alam mo yun, parang yung first client ko sa onlinejobs.ph, ang nangyari nun, parang may pinasagutan lang siya sa akin ng parang ano siya, paano ba ang tawag dun? Basta parang sasagutan ko lang yung, parang listing siya sa eBay. Yung title, tapos yung category, tapos yung description. Parang merong nilagay doon yung client ko kung nakakaintindi ba ako talaga dun sa eBay, kung saan ko ilalagay yung ganitong item, kung saan category siya, tapos kung ano yung description, kung saan ko ilalagay. So parang naging ganun lang siya. Hindi ano lang yun, parang sinend niya lang sa akin sa email, tapos sinagutan ko, tapos sinend back ko sa kanya sa email niya. So ayun, yun lang yung interview namin, and kinabukasan, nagulat ako na sabi niya, i-hire na nga niya ako. So, ayun, yun yung mga bagay na medyo na nire-regret ko dati. Kasi, kung alam ko lang na ganun pala yung dito sa freelancing, na hindi naman talaga siya kagaya sa office na, alam mo yun, parang may first, second interview, ganun. Pero ito, based lang to sa experience ko, guys, ha. Meron kasing mga agency na parang ganun yung, parang sa office or parang corpo style yung interview. So, ayun, ito, based lang to sa experience ko. So, kung mag-a-apply kayo sa Upwork, sa onlinejobs.ph, hindi kayo mag-agency. So, ayan, itry nyo yung, yung ganun. Kasi, malay nyo naman, chat interview lang din pala yung gagawin ng client ko. Client nung client. So, ayun, depende pa rin talaga sa niche siguro. Pero itong experience ko is product listing and product research. So, kung ganun din yung niche nyo, itry nyo yung ganun. Kasi, karamihan sa client na handle ko, talagang chat interview lang. So, ayun guys. Yun lang muna for today's video, guys. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And kung gusto nyo pa yung mga ganitong video about freelancing and work from home, ayan, don't forget to subscribe to my channel, and see you in my next vlog. Bye!